Mismong si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle na kasama ang ilang pang matataas na opisyal ng simbahang Katoliko ang nananawagan sa paglabas ng katotohanan sa naging engkwentro sa Maguindanao. Dapat din daw managot ang mga nagkamali sa operasyong ikinasawi ng 44 na tauhan ng PNP SAF at ilan pang sibilyan. Pero makakaiba po ang opinyon ng mga obispo sa panawagan ng bumaba na sa pwesto si Pangulong Aquino. Mula sa Manawag, Pangasinan, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mike, nakausap po nga dito sa Manawag, Pangasinan ang ilan pong lider ng simbahang Katoliko. Ayon sa kanila, sila ay naniniwala na dapat talaga lumabas ang katotohanan kaugnay nga sa madugong engkwentro laban sa teroristang si Marwan. Ganun pa man, sila ay tutol naman doon sa mga panawagan na magbitiw na ang Pangulo at gayon din doon sa di umano ay isinusulong na destabilization plot. Dapat lumabas ang katotohanan kaugnay sa madugong operasyon na ikinasawi ng SAF 44. Yan ang pare-parehong pananaw ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, Cebu Archbishop Jose Palma, Cardinal Emeritus Gaudencio Cardinal Rosales at Novaliches Bishop Antonio Tobias. Sabi ni Cardinal Tagle, ang paglabas ng katotohanan dapat may kaakibat na pananagutan ng mga nagkamali. Pero siyempre, pag lumabas ang katotohanan, kailangan merong ano ang tugon dun sa katotohanan. Nandun na nga yung tinatawag nating yung pananagutan, at pag-amin kung merong mga naging mga pagkukulang. Nauna dito, nanawagan si Lipa Archbishop Ramon Arguelles para sa pagbibitiw ng Pangulo. Panawagang inulit niya sa harap ng media kanina. Enough is enough. Baba na kayo. And we want to have a new kind of government. We need a group of men who cannot be corrupted. Pero iba ang pananaw ng ilang opisyal ng simbahan kaugnay sa panawagang resignation. Nakapagtataka ito, pero yun ay mga opinion lang naman ng iilan. Pero palagay ko, hindi naman nag-re-react ang mga bishops ngayon. So practically, I don't think we should really play or easily remove presidents. Yung kanyang mandate naman ang galing din sa mga tao. Kaya palagay ko, easy lang tayo dyan. They can oppress their opinion, but that is their personal, individual opinion. They do not speak for if there are 2 or 3 of them. Remember the 120 bishops. What is 2 and 3 against the rest? I'm not making any statement of such nature because I fully subscribe to the statement of the CBCP President. Tumanggi magkomento sa issue si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Pero bilang CBCP President, nauna na niyang sinabi na dapat magkaroon ng ganap at katanggap-tanggap na pananagutan kaugnay sa nangyari sa Mamasapano. Ang mga lider ng simbahan na nakapanayam namin ay dumalo kanina sa proclamation ng Shrine of Our Lady of the Holy Rosary bilang minor basilica dito sa Manawag, Pangasinan. Dumalo din sa pagtitipon ang 2 kapatid ng Pangulo na sina Bolsi at Viel. Tumanggi sila sa interview. Sa mga Katoliko, mahalaga ang proklamasyon ng Simbahan ng Birhen ng Manawag bilang minor basilica. Titulong ipinagkaloob ni Pope Francis. Ito ang pinakamataas na titulo na binibigay sa isang simbahan, tulad ng binigay na pagkilala noon sa Manila Cathedral. Sa labas ng simbahan, naroon ang simbolo ng Santo Papa. Nakadisplay din ang papal bell, umbrella at chair na palatandaan daw na minor basilica na ang isang simbahan. Mel, Mike, Vicky, naging mataimtim naman yung misang ginawa dito sa simbahan nga ng Birhen ng Manawag at walang pagbabanggit sa homily ni Cardinal Tagle kaugnay sa politika at talagang ito ay nakatuon lamang sa ebanghelyo ngayong araw na ito at ngayon naman yung nakikita nyo video, marami pa rin tao dito dahil iniintay po ang prosesyon para sa Birhen ng Manawag. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Pangasinan. Mike? Maraming salamat, Sandra. Naku, mula ngayon, dadami pa siguro yung mga dumadalaw sa Birhen dyan sa Manawag.